Someone asked me, sabi niya, "Brother, paano ba dapat i-view ng isang Kristiyano ang pera?" First and foremost, sabi ko sa kanya, lagi mong tatandaan, walang bagay na nandito sa lupa at lalong walang bagay na mga taglay tayo na hindi galing sa Diyos. Diba? Maliwanag po yan sinasabi ng Santiago 1:17. All perfect gifts are coming from the Father of love. Diba? Sabi, galing sa Diyos, lahat. Lahat. Okay? At isa po sa pagpapakita ng pagbibigay ng Diyos sa atin, unang-una, syempre, ang ipinakita niya kung gaano siya maging giver sa mga tao ay nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak. Diyos na totoo at tao rin namang totoo ang Panginoong Hesukristo. Naging tao siya na muhay, parang tayo sa loob ng 33 taong pamamalagi din sa mundong ibabaw na kanya mismong i-create. Yes, Jesus is the creator of the universe. Mababasa po yan sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He created all things, and nothing is created without Him who created it. Okay, diba? So si Jesus talaga ang nag-create ng lahat. Jesus is the creator of the universe. Ang mga creation, like us, tayo, hindi po natin matarok, no, ang glory o ang biyaya ng Panginoon, kaya siya na po ang umabot sa atin. Kasama po diyan sa pagbibigay na yan ay pagbibigay din niya ng mga blessings sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kasama po dyan ang pera. Sa panahon po natin ngayon, sa sistema ng buhay natin ngayon, paano ka makakagalaw ng walang pera? Lahat po ngayon, pera kailangan. Diba? Maganda nga po sana kung nasa bukid ka lang, nagtatanim ka lang and all that, you know what? Pero hindi, maski sa bukid po ngayon, tumatakbo na rin po sa pangangailangan ng mga currencies like pera. Para ang mga gulay na yan, ginagawang pera. Kasi marami rin po tayong pangangailangan maliban sa mga pagkain o mga necessities na tinatawag, di ba? Kaya sabi ko, paano ba tignan ng Diyos ang pera? Well, ang pera po ay blessing. Tapos may nagsabi sa akin, sabi niya, ay, the money is the root of all evil. Mali, kako. Sinabi niya, money is the root of all evil. No, it's the love of money which was the root of all evil, kako. Hindi yung pera mismo. Ang pera ay biyaya. Ang pera ay blessing. Sige nga, ba't mo titignan ng masama ang biyaya ng Diyos? Ang pera po ay maganda. Ngayon, bakit binanggit naman yung the money is the, yung love of money? Bakit po binanggit ng Biblia na root of all evil? Dahil including doon ang karakter ng taong humahawak ng pera. Ano ang intention ng pera? Yung pera walang isip. Pero yung tao, buong-buo ang pagpapasya niya kung ano ang gagawin niya doon sa perang taglay niya o hawak niya. Diba? So, makasabi ko lang po dito, ang pera po ay biyaya na galing sa taas, galing kay Jesus. Ngunit, yung mga tao, especially mga unbelievers, sila ang gumagamit ng pera sa isang hindi makatarungang pamamaraan. Naniniwala ko, walang tunay na mananampalataya ang gagamit sa pera ng gayon. Dahil ang totoong mananampalataya, they will invest money sa paggawa ng mabuti. Nakakalungkot, maraming pastor ngayon, sasabihin nila, go to the house of the Lord. Hindi nila naiintindihan yung house of the Lord, yung mga katawan natin. Di ba? Ito pong manipulation, makinig pong mabuti. Go with the house of the Lord and then magbibigay daw. May ibang pastor ako narinig pa, humihingi talaga siya week by week, humihingi ng donations. Hindi po ganoon. Ang isang totoong mananampalataya, you don't have to remind them because, yes, pero makikita mo, sana pupunta yung mga, yung pinanggalingan ko pong church. May mga donation, makikita mo, nag-trip sila, nag-tutor, kung sasabihin nila, nangangaral sila ng gospel. Pero ang totoo po niyan, gusto lang nila mag-travel. Sapagkat doon sa mga pinupunta ng lugar, may mga mananampalataya rin po nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po ba? So, mag-iingat po tayo, last days na po tayo, lalo na po sa pera. Yung mga pera natin, ang tama pong pamamaraan ng Kristiyano sa pera ay sino ang tutulungan natin? Ang tutulungan po natin ay yung mga kapos, yung mga nangangailangan. That is true religion according to Santiago or to the book of James. Okay? So mag-iingat po tayo. Baka yung binibigyan mo ng perang pastor na yan ay lalong tumataba, lalong yumayaman, tour ng tour kung saan-saan, ingat po tayo. Yes, magaling sila magsalita, maaring may lusot sila rito sa sinasabi ko, pero mag-iingat po tayo. It's up to you. Diba? Dahil po ang mundo po ngayon ay
balakyot. Ang mundo po ngayon ay kakaiba. Ako po ay galing sa isang sistemang ganyan, institutional church kung tawagin. Talagang mahahalata mo pera-pera lang po talaga. Kaya meron po akong basihan. I cannot say anything like this here without me experiencing it first. Na-experience ko po lahat ng yan. So tayo po, ang mga pera natin, itulong po natin. Pero syempre gusto ng Panginoon, i-enjoy mo ang money mo. Imbis na ibigay mo kanya-kanya ng mga pastor, i-enjoy mo ang pera mo. Ikaw ang mag-tour, ikaw ang mag-trip, ikaw ang mag-enjoy, ikaw na Kristiyano. Di ba? Bumili ka mga pagkain na gusto mo. Ganon yun. Pero meron din naman binabanggit sa Bible, bibigyan mo yung mga talagang nangangaral ng salita ng Diyos. If you think these people are preaching the word of God, ibigay mo. Pero hindi mo ibigay yung malaki. Wala pong ikapo. Wala na pong ikapo ngayon sa New Testament. Ang paggamit po ng pera ngayon, most likely sa mga institutional churches, talagang ginagawa nilang issue yan. Dahil for them, iba yung offering, iba pa yung tithes. No. Dahil we're no longer under tithes. We're no longer under 10%. Sapagkat sa New Covenant po, kung ano yung pinasya ng loob mo, pinasya ng puso mo, therefore, you can give freely. Because God loves a cheerful giver. Yung verse na yan, God loves a cheerful giver. Ginagamit din po yung pangmanipula para magbigay yung mga tao. Diba? Hindi po ganoon. Sabi ko lang po, God loves a cheerful giver according to sa kaya mong ibigay. May instance po minsan sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Sa temple, may isang babae doon na nag-offer, no? Balo. Pero sabi niya, itong babaeng balong ito, she gave everything. Dahil yun ang alang kanyang datong o kanyang pera, ibinigay pa niya. So makikita po natin dito ang prinsipyo ni Jesus. Hindi siya tumitingin sa pera, tumitingin siya doon sa puso nung nagbigay ng pera. Mahalaga sa kanya ang tao, hindi mahalaga ang pera. Ang pera ibibigay ni Jesus yan as blessing, pangailangan sa bawat araw, pero pinakamahalaga yung mga tao. Hindi po ba? So yun po gusto ko po sabihin na ganyan. Last days na po tayo. Nakikita ko po marami pong manipulative mga pastors up to now dahil nakikita ko po meron silang kakayahan to go elsewhere, pakita nila yung kanilang mga taglay na mga siguro yung mga pinag-aralan nila and all that. Pero wala pong ganyan. In fact, sa Biblia po, ako nag-aral po ako ng Bible School, pero actually, kung tutuusin, mas hindi ka na mag-Bible School, kung talagang kinasihan ka ng Panginoon, you can preach freely because naniniwala ako, pag banal na Espiritu ang nag-lead sa'yo, hindi ka maliligaw, maniwala ka sa akin. Spirit-filled ka na ako. Dahil nung na-born again ka, naging Spirit-filled ka na, forever and ever. Hindi na mawawala ang Holy Spirit sa'yo. Amen? So, pero mas maganda pa rin yun, nag-aaral tayo. Para tayo mag-aaral ba? Mag-aral tayo, magbasa-basa tayo. Ganun lang. It's not a big deal anymore. Pero nakakalungkot lang po. Yung iba, hindi nila alam po saan nila gagamitin yung mga pera. So, yung mga pera po natin bilang mga mananampalataya, first and foremost, Jesus wants us to enjoy the money na pinagkakaloon niya sa atin. Then, kung may sobra tayo, we can give doon sa mga poor, yung mga nangangailangan. And then, doon sa pangatlo, pwede ka magbigay doon din naman sa mga, kung meron ka lang doon sa mga preachers na nangangaral. Bigyan mo yung talagang nangangaral. Piliin mo yung talagang nangangaral. Hindi yung kinakalakalang salita ng Diyos para sa sarili nilang kapakinabangan. Well, yun ang pong gusto kong sabihin po sa ngayon, ang pera po ay biyaya, ang pera po ay blessing. Hindi po yan masama. Ito po ay laging magagamit natin sa lahat ng bagay at paraan upang maipalaganap natin ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Okay? And I believe sa panahon natin ngayon, each believers, kung ikaw ay mananampalataya at meron kang kakayanan to start a YouTube channel, I invite you na magsarili ka, na gumawa ng sarili mong YouTube channel. At wag kang mag-base, tulad ko, wag kang mag-base doon sa dami ng subscribers, yung views talaga, pag-pray mo, marami mag-view. Dito sa akin ngayon, marami na rin nag-view, awa ng Diyos. Pag may nag-view rin ng 200, masaya na ako, di ba? So, hindi po ako yung tipong, kailangan ko para kumita, ganun, magpakyut sa social media, hindi po ganyan yan. Dito po, ito pong channel na ito, particular itong channel na ito, it's all about the glory and the praise and the honor of Jesus our King. God bless you.